Mga kapatid, ibinunyag ng Armed Forces of the Philippines ang maitim na pakay talaga daw ng China, mga tol. Ayon dito sa balita na panonoorin natin, sabi rito China, pakay talaga ang mission kill. Sabing ganun mga tol, ayan nasa title yan. Sa kanilang mga recent actions ayon sa Armed Forces of the Philippines. Anong ibig sabihin ng mission kill? Ito ba'y kikitil sila mga tol? O kaya talagang balak na nilang may masawi mga tol, no? Well, hindi nating sinasabing ganun talaga. Baka meron tong mas malalim pang kahulugan. Yun ang aalamin natin ngayon. Yun ang ating bibigyan ng reaction and commentary mula rito sa Bombo Radio Philippines. Mga kapatid, subscribe tayo rito sa channel. At syempre sa mga bago pa lamang dito, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At sa mga nanonood naman sa atin sa Facebook page, huwag niyo rin kalimutan mag-follow and like mga tol. At syempre maraming salamat sa lahat ng ating mga bagong kaibigan, mga bago nating kasama araw-araw na nanonood at nagko-comment dito sa ating ginagawang mga reaction and commentary sa iba't ibang mga balita, issue sa loob at labas ng ating bansa. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa mga issue dyan sa West Philippine Sea, ang China pakay talaga daw ang mission kill sa kanilang mga kamakailang naging aksyon ayon sa Armed Forces of the Philippines. So ito'y ayon sa Armed Forces of the Philippines. Etong mga nakaraang aksyon ng China, etong mga nakaraang aggressive action nila, di ba? Etong pinakahuli dito mismo sa loob ng territorial waters ng Pag-asa Island, di ba? Kung saan binangga, winaterkanon yung ating mga barko, mga tol. Ang pakay daw talaga nila is hindi lang para magtaboy. No, meron talaga silang mission kill. Yun ang tawag, yun ang termino na ginamit nila. Kaugnay niyan, may nagkalap pang report si Bombo Bea Piniza. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines sa mga recent actions ng China sa West Philippine Sea ay siyang nagpapakita lamang na ang pakay talaga ng mga barko ng naturang bansa ay ang mission kill o sirain ang mismong operasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa naturang territorial waters ito. Paliwanag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang mga operasyon at aksyon ng mga barko ng China ay anyay mga style ng pagsira lamang ng mga pagpapatrolya ng Pilipinas sa sarili nitong mga teritoryo. So ito yung mission na tinatawag ng China o ng AFP na mission kill. Hindi para kumitil, hindi para pumuksa ng mga mismong tao. Ang gusto nilang patayin mga tol is yung operasyon ng ating sandatahan dito sa ating karagatan. Paano mangyayari yun? Di sa pamamagitan ng pagsira nila sa mga barko natin. Bakit? Kasi alam nilang konti lang yung barko natin . Diba? Alam nilang konti lang yan. At kapag isa nasira dyan mga tol, tumatagal yan minsan ng 6 na buwan. Ganong katagal ang pagre-repair niyan. Dahil nga konti lang ang barko natin mga tol, di mababawasan yung presensya natin sa karagatan. Imagine mo paano kung lahat ng mga barko natin mga tol sirain nila. Unang-una ang laking gastos nun sa atin. Diba? Ang laking gastos nun. Tapos, dahil nga onti lang yung mga barko natin mga tol, di parang napuksa na rin nila yung mga operasyon natin dito sa karagatan. Pag nawala yung presensya natin dyan, mas malaya nilang magagawa yung mga yung mga pakay nila dyan, di ba? Tuloy natin. Makikita rin na ang mga pagbangga ng mga barkong ito sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay talagang sinadya at binalakan niya na bigyan o lagyan ng danyos nang walang nasasaktan o namamatay sa hukbo ng Pilipinas. So gray zone tactics, 'di ba? Hindi natin matatawag na armed attack. Hindi natin matatawag na ganong kalalang sitwasyon kasi 'di ba nga sabi ni President Marcos, basta wag lang may mamamatay na ating mga tauhan diyan, sundalo, Coast Guard o kahit na sino. Diba? Doon lang daw kasi ma-invoke yung Mutual Defense Treaty pag may ganong nangyari. So ang ginagawa ng China, since alam nila, narinig nila sa mga balita, ganun ba? O di iwasan nating may masawi. Pero hindi nyo naman sinabing pag may nasirang barko, di ba? So ito na nga nangyayari mga tol, no? Yun ang ginagawa nila. Indihan natin, we have to know how the Chinese Communist Party operates. Yung isip nila is not to fire the first shot. Ang tawag nito, they operate between the legal and the illegal. Nandoon sila sa gitna. Legal at illegal, nandoon sila sa gitna. White and black, kaya tinatawag na gray zone. So ikaw mismo, hindi mo alam paano ka magre-responde. What used to be called gray zone.
Nagbago na tayo. It's now illegal. It's now coercive, aggressive. It's now deceptive. It's now dangerous. Bakit? Pag binansagan natin gray zone ito, tayo mismo, we don't know how to react to that. Yun ang style ng Chinese Communist Party. Hindi rin kasi natin kayang i-mirror eh. Mga tol, sa totoo lang hindi natin kayang i-mirror yung ginagawa nila. Meaning, kung ano yung ginagawa nila, gagayahin lang natin. Kung gray zone tactics ginagawa nila, edi mag-gray zone tactics tayo. Hindi natin kayang gayahin kasi unang-una, ang layo ng diferensya, mga tol, ng puwersa nila sa puwersa natin. Bukod doon sa kanilang mga warship, navy ship, o doon sa kanilang mga coast guard, napakarami nilang militia vessels na minsan tumutulong din doon sa pagharang, paghabol, pag-water cannon, mga tol. Ang dami nilang ganun. Tayo mga tol, BFAR, Coast Guard, 2 lang, minsan 3 lang ang kaya nating ipadala. So hindi natin kayang tapatan. Kasi kumbaga makukulata tayo. Alam niyo yung word na makukulata? Kumbaga parang nagpunta ka dun sa isang lugar tapos nakipag-away kay ang dami pala nila, 'di ba? Gulpi ka dun. Parang ganun, mga tol. Kaya hindi natin kayang i-mirror. Pag nagpadala tayo ng 5 barko, tatapatan nila ng 15. Wala, durog tayo talaga dun. So hindi natin alam ngayon kung paano natin re-respondihan. Di tayo pwede magpaputok ng unang shot eh. Kasi tayo magiging may doon, kumbaga magbubukas tayo ng gulo kapag ginawa natin 'yon. 'Di ba? Hindi rin naman natin magawang water cannon kasi ayon sa pulisiya nila, ayaw nila mag-water cannon, 'di ba? Dito sa ating Navy. 'Yun din ang utos ni PBBM, 'di ba? Wag mag-water cannon, wag daw nating gayahin yung ginagawa nila. So ang tanging nagagawa ng Pilipinas ay expose natin. Ipakita natin sa international community. So ang nangyayari, puro kundi na lang. Kaso problema nga, manhid na sila sa mga ganong klaseng taktika, mga tol. Hindi na sila tinatablan nun. Diba? So ano pa bang gagawin ng Pilipinas? Ano pa? Ayun nga yung mga tanong din ng reporter diba? Kapag may mga ini-interview sila. Ano pa ba yung pwedeng gawin ng Pilipinas bukod dito sa diplomatic protest na paulit-ulit nating ginagawa kahit tila ba wala namang saysay, di naman tumatalab. Ano pa ba yung pwede nating gawin? Diba? Kunwaring legal, kunwaring illegal. So yung sinabi nyo kanina na bunggoy ka lang ng konti, not sufficient to sink the vessel, just to damage it. Bakit? Ang gusto nila, mission kill. Sirain yung ating kakayanan na makapagpatrolya, na walang mamamatay. So napakalinaw, mga tol. Ang pakay ng China is hindi palubugin yung barko. Bigyan lang ng damage. Siyempre pag binigyan nila ng damage yun, wala ka maipoproblema sa kanila. Wala ka masyadong wala namang nasawi, di ba? Wala namang lumubog na barko. Nagkaroon lang ng damage. Yung pang-water cannon nila, nagkakaroon ng damage yung barko natin. So paulit-ulit tayong gumagastos para i-repair yun. At yung repair nun, sabi ko nga kanina, minsan umaabot ng ilang buwan yan. Diba? So kung yun ang pakay nila, mga tol, at nakikita naman natin, mga tol, paano ngayon natin ika-counter yun? Diba? Yun ang kailangan aralin ng ating mga sandatahan. Ni Pani Trinidad, gustong manalo ng Chinese Communist Party sa pamamagitan ng pagsira sa mga barko ng Pilipinas dahil sa paraang ito mababawasan ng mga barkong nagpapatrolya sa West Philippine Sea dahil sa pagkukumpuni nito sa shipyard na siyang mas mahal kung tutuusin sa panig ng Armed Forces of the Philippines dahil sa bilang ng mga barko na meron ng bansa. O, diba? Layon din ng mga kumbaga luxury sa atin yan Magkaroon tayo ng barko, sabihin na lang natin meron tayong eto lang to kumbaga parang kunwaring bilang lang. Di ko kabisado kung ilan ang aktual na bilang ng mga barko natin For example, mga tol, meron tayong 50 barko. Diba? Nakakalat yun sa buong West Philippine Sea, maging sa kabilang bahagi na rin sa East, sa Philippine Sea. Diba? Nakakalat yan. Napakalawak nung kulang yung 50, mga tol. Diba? Masira dyan yung ilan, mga tol. Napakalaking bagay nun sa atin. Napakalaking kakulangan nun sa atin. bangga na ito na wasakin ng fighting spirit at kapasidad ng hukbo ng Pilipinas hanggang sa dumating anya sa punto na magdesisyon ng sandatahang lakas sa itigil na ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Yun lang. At saka hindi lang yun. Bukod dun sa fighting spirit, mga kapatid, na meron etong sandatahang lakas, albalagay ko hindi sila ang maapektuhan Yung mismong natin, taong bayan natin, kung nakikita nila na ginaganito lang tayo, ano na magiging reaksyon? Ngayon pa lang, nakikita ko na mga tol kung ano yung komento ninyo ikita ko na kung ano yung opinion ninyo at komento ninyo sa ginagawang aksyon ng ating sandatahan. Pero hindi ko kayo masisisi, opinion nyo yan. Diba? Ang lagay kasi mga tol, diba? Wala tayo talagang kakayanan pa.
At the same time, kung ipipilit naman natin mga tol na baka mauwi to sa mas matinding labanan o baka maglalo pang mag-escalate mga tol, kahit na marami tayong kasamang bansa, for example, Amerika, ma-invoke yung Mutual Defense Treaty, andiyan dyan ang Japan at iba pang mga bansa, pero hindi pa rin kakayanin ng ekonomiya natin na ngayon ay pinipilit bumangon. 'Di ba? Dahil napakaraming issue ngayon dito sa ating gobyerno. Maraming mga investor ang nawalan ng tiwala rito sa Pilipinas. 'Di ba? Ayaw na nga tayong pautangin ng ibang bansa dahil iniisip nila baka mapunta lang daw sa mapunta lang daw sa utang 'di ba? Ang daming kinakaharap na problema ngayon ng ating bansa. Tapos kung lalagay pa tayo sa ganitong sitwasyon, baka lalo tayong magdusa niyan, 'di ba? Ito ang pinaka-operating concept ng China upang manalo ng hindi pumapatay o win by default without firing the first shot. Art of War ni Leon. Art of War ni Leon. Sirain, gawing mas mahal sa atin. More expensive to do our patrols. Kada masira na barko, yan ay babalik sa shipyard para aayusin. Sila maraming barko. Tayo konti lang. Yun ang ginagawa nila. Slowly, little by little, they will destroy your will to fight. They will destroy your capability to fight, to project force, to stand up for what is legally and rightfully ours. Sisirain nila yung fighting spirit natin up to the point na tatanggapin lamang natin na ito na ang normal. Huwag na tayo magpatrolya kasi sa labas binubunggo tayo, nasisira yung ating mga barko. Nakakalungkot, no? Tapos meron tayong mga mambabatas na imbis na suportahan ng ating mga sandatahan, ginagawan pa ng issue. Diba? Ayoko magbigay ng pangalan mga tol, pero napapanood kasi natin yun. Gusto nung mga mambabatas na yun mga tol na tanggalin na, ibasura na yung mga EDCA sites. Tanggalin na yung Mutual Defense Treaty, ibasura na. Biruin mo mga tol ha. So ano mangyayari sa Pilipinas kung wala na tayong mga ganong klaseng puwersa o ganong klaseng maaasahan? 'Di ba? Anong aasahan natin? Sila? 'Di ba? Yung mga gustong magbasura ng mga ganitong klaseng kasunduan, sino nga aasahan natin? Sila? Wala. Maano talaga tayo, masasakop talaga tayo ng mga malalaking bansa. Dito na tayo sa within the 12 nautical miles. So parang tinanggap na natin na ang mga lugar na yan ay kanila na. And we would have lost by default. Yun ang operating concept ng Chinese Communist Party. Without firing a single shot, gusto nilang manalo. Because for them, the acme of skill is to win without firing a shot. Samantala, pagtitiyak naman ng Armed Forces of the Philippines, hindi nila hahayaang gawin ito ng China dahil alam na anya nila mga operating mindset nito na siya anyang patuloy nilang bubunuin upang masiguro na mabibigyan proteksyon ang soberanya at ang teritoryo ng Pilipinas. So meaning mga tol, dahil nga alam na ng ating Armed Forces of the Philippines kung ano yung konsepto ng operation o ng mga ginagawang aksyon ng China, is kailangan mapanatili natin yung ating presensya dito sa ating karagatan. No matter what mga tol. Total alam naman nilang hindi pakay ng China may masawi sa kanila. Hindi pakay ng China na magpalubog ng barko. So wala sila dapat katakutan. Etong mga toy puro intimidation lang. Oo, magkakaroon ng damage. So galingan na lang nilang umilag, no? Galingan na lang nilang tumakbo at magpaiwas-iwas sila. Hanggang sa parehong barko ulit ng China magkakabanggaan. Tulad nung nangyari nung dati, di ba? Kakaiwas natin. Ang galing nung kapitan kakaiwas natin. Yung barko nila nagkabanggaan, yung kanilang Coast Guard at sa kanilang warship mga tol. Pero ang mahalaga, mapanatili natin yung ating presensya dito sa ating karagatan. Mula dito sa Quezon. Alright mga kapatid, so ayan, nalaman natin kung ano itong tinatawag na mission kill ng AFP na ito daw yung totoong pakay ng China sa kanilang mga agresyon nitong mga nakaraan. Diba? Ang ibig sabihin nito mga tol is sirain yung operasyon ng Pilipinas. Sirain yung kanilang moral, yung kanilang fighting spirit hanggang sa tuluyan ng huwag na tayo magpatrolya. Paulit-ulit naman ginagawa sa atin. Pupunta tayo doon, sisirain nila barko natin, babalik tayong luhaan. Dito na lang tayo, yaan na natin sila. So, win by default yun para sa kanila. Surrender by default ang ibig sabihin naman sa atin. No? Ano masasabi niyo rito mga tol? No? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.